Hallelujah, 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 Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng nubos, purihin ng manubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan, ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halaman. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at ang inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo na po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. At maligayang Pasko po ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung mapapansin po natin mga kapatid, ang ating ibanghelyong napakinggan para sa araw na ito po ay kadugtong ng ating ibanghelyong binasa noong linggo sa araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At kung kayo po ay nagsimba ng araw na iyon, sa ating ibanghelyo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan ng Panginoon. At siya'y nagulat dahil ang bato sa libingan ng Panginoon ay naalis. At pagpasok nila kasama ni Pedro at ni Juan, pagpasok sa libingan ng Panginoon, ang natagpuan nila ay hindi ang katawan ni Jesus, kundi ang natagpuan nila ay ang kayong lino ng Panginoon. At marahil kung mapapansin natin sa ating ibanghelyo sa araw na ito, si Maria Magdalena nagluluksa. Si Maria Magdalena umiiyak. Si Maria Magdalena tila puno ng kalungkutan ng puso, puno ng pighati ang puso. Marahil ang dahilan dahil alam niyang si Jesus ay pumanaw, si Jesus ay namatay. Ngunit ang nagdagdag pa noon, wala ang katawan ni Jesus sa kanyang libingan. Puno ng pighati, umiiyak.
Pero kaya nga sa pighati ni Maria Magdalena, nung nakita niya si Jesus, hindi niya namukaan. Bakit? Marahil dahil ng mga sa oras na iyon, puno ng kalungkutan ng kanyang puso, hindi maayos ang kanyang pag-iisip. Di ba ganyan din naman po tayo? Kapag puno ng lungkot ang puso natin, kapag puno tayo ng kalungkutan sa buhay, minsan nawawalan tayo ng tamang pag-iisip. Dahil mas nangingibabaw yung lungkot, yung pag-iyak, yung pagluha sa buhay natin. Kaya, nung nakita ni Maria Magdalena si Jesus, pinagbintangan pa niya. Kung kayo po ang kumuha, sabihin niyo po sa akin kung saan niyo inilagay at pupuntahan ko. At paanong nakilala ni Maria Magdalena si Jesus? Nung tinawag ni Jesus ang kanyang pangalan at sinabi ni Jesus kay Maria Magdalena, Maria. At marahil ipinapaalala nito sa atin mga kapatid, ang mga oras na tayong lahat ay tinatawag din ng Panginoon. At kung tayong lahat maaalala natin ang mga tagpo, ang mga yugto, na kung saan ang Diyos ay nagparamdam ng kanyang pag-ibig sa atin, tunay natin makikita na si Jesus ay buhay. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, alalahanin natin yung mga pagkakataon na akala natin wala ng pag-asa sa buhay. Akala natin wala na tayong makakapitan sa buhay na ito. Akala natin ang problema laging nasa buhay na meron tayo. Pero hayaan natin na tawagin tayo ni Jesus sa ating mga pangalan. At kung maalala natin ang mga oras na ito, masasabi nating tunay ngang may Diyos. Tunay ngang buhay si Jesus. Mga kapatid, ang mga problema, ang mga pagsubok ay parang kamatayan. Pero tandaan natin mga kapatid, ang kamatayan ni Jesus ay panandalian lamang. Pero yung kanyang buhay ay pang magpakailanman. At yan marahil ang panawagan sa atin sa mga oras na ito. Kung tayo ay umiiyak, kung tayo ay nalulugmok sa problema, tandaan mo, panandalian lang yan. At tatawagin ka ni Jesus sa iyong pangalan upang ipaalala sa iyo, nandito ako, buhay ako, at kasama ninyo ako. Mga kapatid, hindi ho perpekto ang buhay. Pero tandaan natin, sa bawat pagsubok, may katapusan. At ang kapalit ng katapusan na ito ay buhay na walang hanggan. At sino ang magkakaloob ng buhay na walang hanggan? Walang iba, kundi si Jesus. Kung ikaw ay umiiyak sa mga oras na ito, kung ikaw ay bigat na bigat sa buhay mo, tandaan mo, panandalian lang yan. Dahil tatawagin ka ni Jesus sa iyong pangalan upang iparamdam sa iyo ang kanyang wagas na pagmamahal, ang kanyang wagas na pag-ibig, at ang buhay na kailanman walang hanggan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, sa patuloy po nating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon, pinapaalala sa atin, buhay si Jesus. At huwag ka nang umiyak, huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang matakot, huwag ka nang malungkot, dahil buhay si Jesus. Amen.